Hello mga gwapo, mga gwapa. Kamusta? Lumipas na yata ang baha. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako ngayon sa Ezekiel pa rin. Sana makinig kayo mga gwapo-gwapa. Nandito ako sa 11:5 ng Ezekiel. Nilikuban ako ng Espiritu ni Yahweh at sinabi sa akin, sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, mga Israelita, hindi lingid sa akin ang inyong mga pinagsasabi. Alam ko ang binabalak ninyo. Amen. Alam ko ang binabalak ninyo. Sisirain niyo ako. Lulubog niyo ako. Kaya nang bahala. Ang Panginoon nang bahala sa inyo. Kaya mag-iingat kayo dahil ang puot ng Panginoon kumikilos. Surprise! May patutuo nga pala ako. Ang patutuo ko ay nung isang araw, may pinakita sa akin yung Holy Spirit ko, yung kumbaga para akong dinukot. sinakay sa isang tapos kinuha ako ng Holy Spirit at tinaas ako doon. Yun. Yung una, yung nung isang araw yun. Tapos kaninang madaling araw, ang pinakita sa akin, natutulog ako tapos may natutulog, yun ang pinakita sa akin, may natutulog tapos nakahiga tapos maraming nakapalibot na nakaputi, nagpipray sila, yun pinakita sa akin. Tapos lumipat, merong hagdan, tapos marami doon nakaputi sa baba, paikot yung mga nakaputi lahat, tapos meron pang sa ibabaw may parang yung siguro yung katastasan o yung hari o nun. Tapos biglang may lumabas na merong anghel na tinaas na, tapos merong biglang may lumabas na word, yung final judgment, nakalagay final judgment, tapos biglang may nagsabing no, wag daw muna. Tapos binigyan ako ng number. Biglang may lumabas na number. Yun ang binigay sa akin ngayon. Kanina yung umaga, yung isa, yung may nakahiga, tapos pinalibutan ng mga tao na nakaputi lahat. Holy Spirit na nakaputi lahat. Tapos biglang may, yung isang part naman, sa taas, nakapalibot yung mga nagpe-pray nakaputi. Tapos may inakyat na pataas, tapos biglang mayroong na wag daw muna judgment, final judgment nakalagay na word. Tapos may nagsabing no, tapos binigyan ako ng wag daw muna kasi hindi pa kaya dapat magbago na tayo dahil pag dumating yung huling hatol ng Panginoon sa atin, bigla yun, isang ting, isang kislap lang, isang pitik, isang kislap mata, isang pagdating ng kidlat, mga ganun, di ba? Ang pagdating ng Panginoon, kaya maghanda tayo lagi kasi hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon sa atin. Biglang-bigla ang paghuhukom niya sa ating lahat. Yun ang mensaheng ang pinakita sa akin kanina. Sana, kung naniniwala kayo, nasa sa inyo pa rin. Hindi naman ako nananaginip noon. Parang panaginip, pero dilat yung aking diwa. Dilat na dilat. Yun ang pinakita sa akin kanina. Kaya lagi tayong mananangan sa Panginoon, pananampalataya natin sa Kanya tayo magtitiwala. Tandaan natin yan para hindi tayo malinlang. Oras na malinlang tayo, wala na. Kailangang aware tayo lagi, alert, para hindi tayo malinlang. Handa lagi tayo sa araw-araw ng ating buhay, umaga, tanghali, gabi. Handa tayo lagi sa Panginoon. Katulad ni Daniel, tingnan mo ang katatagan kanyang pananampalataya sa Panginoon, di ba? Napakatatag niya. Hindi siya natitinag. Kahit hari man yung kumakalaban sa kanya, hindi siya basta-basta natitinag.
ang mga pagsubok sa atin, araw-araw, dapat tatagan natin ang ating mga sarili. Ayan. Binigay yan sa akin ng Panginoon, mga mensaheng yan. Tatag at nagtitiis. Kailangan tayo ng magtitiis hanggang sa pagdating niya dahil kailangan natin yan sa buhay natin, ang pagtitiis. At huwag tayong gumawa ng kasamaan. At yung biglang nag-flashback sa akin kahapon, huwag mong kalilimutan ang kasamaan. Ayun. Kumbaga parang habilin sa akin. Huwag ko daw kalimutan ang kasamaan. Ay talaga namang maraming mga kasamaan ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, umiiral sa paraan ng pagnanakaw, pandaraya, pagmamanipula. Napakadaming kasamaan, pangangalunya, panghahalay, mga pangingidna, pangkungurap. Ang dami-dami niyan, di ba? Ang dami-dami. Yan yung mga maruruming bagay na ayaw ng Panginoon sa atin. Inano natin tinanggap natin. Kaya huwag tayong magpalinlang sa mundong ito dahil ang mundong ito napakadaming panlilinlang. Napakadaming panlilinlang, ang daming kautusan ng Panginoon at binabaliktad nila. Diba? Tingnan mo yung mga kwento na iba. Nandoon yun dito yung sa sa Levita. Basahin niyo yung Levitico. Andoon yung mga bawal na mga hayop, mga insekto. Tapos ginawa nilang kwento, mga alamat, mga kwento. Samantalang ang daming tungkol sa storya ng Panginoon dito na pwede nating gawing storytelling, storybook para sa mga bata. Ang dami-dami dito. Tungkol kay Ezekiel, tungkol sa mga anghel, tungkol sa mga kay David, kay Daniel, kay Juan, yung mga ganon. Mga storytelling tungkol sa mga karakter nandito sa yun ang dapat nating gawing storytelling sa ating mga kabataan. Sana noon, pero binaliktad ginawa nilang mga alamat, alamat ng pinya, alamat ng palaka, alamat ng tipaklong. Sabagay, may tipaklong din naman dito. Meron ding storya tungkol sa mga tipaklong. Pero, marami talaga, mga langgam, di ba? Yung mga pinagbabawal ng Panginoon ng mga insekto, yung mga lahat ng gumagapang, mga marurumi. Tapos ginawang alamat. Dapat itong mga nandito, mga istorya ni Lucas, ni Juan, ni David, ni Mateo, ni Zacarias. Ang dami-dami ditong pwedeng gawing storybook sa mga kabataan. Huwag lang ang violente, kaya mag-ingat tayo. Huwag lang yung violente kasi hindi naman tinuturo 'yon ng Panginoon para sa atin. Mag-ingat tayo lagi. At ang pananampalataya natin ay lagi nating pananangan ang ating Panginoon. Yung mga kautusan niya, ang dami niyang kautusan. Di ba? Kung sundin natin, magaan lang yan. Para sa iba, mabibigat. Mabigat sumuong sa tuwid na buhay. Kung matuwid ka mula pa noon, hindi ka mabibigatan. Kung hindi ka matuwid, lalo na yung sanay ka na sa mga ganoong gawain, mahirapan kang bunutin sa buhay mo yung mga ganoon. Yung mga pangangalo niya, anak ko po, number 1 niya, nandoon sa Job, basahin niyo yung Job, nandoon yung tungkol sa pangangalo niya, dapat yun talaga, iba ang kaparusahan talaga doon. Parusa sa pangangalo niya, ay kasuklam-suklam na gawain yan Ayaw kasi ng Panginoon ng mga ganong gawain. Itinuro na yan sa atin noon pa, pero paulit-ulit nating ginagawa. Paulit-ulit talagang ginagawa ng mga tao yan. Lalo na yung mga sa laman. Paulit-ulit nila yung ginagawa kung sino-sino. At hindi sila natatakot na magkasakit. Nandyan yung sakit na sumpa na ibinigay ng Panginoon. Kaya magkakasakit ka talaga, di ba? Di ba? Yung mga sakit na hindi kaaya-aya, tatanggapin mo yun, tapos sasabihin mong ipanalangin mo ang iyong kapatid. Pero nakalagay dito, kung anong ginawa mo, yun ikaw talaga ang hindi pwedeng ang anak mo
Ang magbabayad sa kasalanan mo, ang asawa mo, hindi. Ang kabit mo, o ang mga nanay mo, o ang tatay mo, hindi. Kung ano yung ginawa mong pagkakamali, ikaw lang mismo ang makakatulong sa iyong sarili. Humingi ka ng patawad sa Panginoon, magsisi ka ng tao sa puso. Hindi yan pwedeng saluhin ng anak mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo. Hindi yan pwedeng sasaluin ng kaibigan mo, hindi. Kung ano ang ginagawa mo, ikaw lang mismo ang makakapagbayad niyan sa Panginoon, sarili mo. Kaya magbago ka, sarili mo. Unahin mo talaga yung sarili mo. Tapos saka ka manalangin sa kapwa mo. Ipanalangin mong maligtas tayong lahat. Hindi yung idadamay mo yung ano. Mali kasi yung ganong gawain. Nakasulat naman dito kung anong halimbawa yung, di ba, yung ama, kung anong ginagawa ng ama, hindi pwedeng ang anak ang maka sip-sip nung ano, maka-harvest nung parusa ng hindi. Kung anong ginawa mo, ikaw mismo ang magbabayad sa sarili mong ginawang kasalanan. Kaya nga nandoon sa Habakuk, kung anong ginawa mo, yun din ang gagawin sa iyo ng iyong kapwa. Kung anong ginawa ng bansa, yun din ang gagawin ba sa bansa mo, di ba? Vice versa lang, ganun ang hatol ng Panginoon sa atin. Kaya dapat mag-iingat tayo, maging aware tayo sa ating mga ginagawa araw-araw, kasi kung hindi, tayo lang mismo ang magbabayad sa ating mga sariling ginawang kasalanan. Tayo mismo. Hindi pwede yung anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Hindi sila pwedeng managot. Ikaw lang mismo. At magsisi ka talaga. Maghinulsol ka ba? Maghinulsol ka og maayo para maligtas ka. Hindi ka mamamatay. Kasi ang nakasulat dito, kailangan magsisi ka ng tao sa puso. Yun, maghinulsol. Repent. Yun. Tapos dandahan na mag-develop, papasok na yung mabuting espiritu sa iyo, kasi bubunutin na yung isa-isa, di ba? Ang daming bad spirit na pumasok sa iyo. Kaya dandahanin yung bunutin. Pag nagsisi ka, dandahanin yung bunutin. Wala yon. Pag malinis ka na, saka na papasok yung bagong espiritu, bagong puso. Di tuloy-tuloy ka na at bumalik ka na naman. Naku po, wala nang pag-asa. Wala ka nang maihandog sa Panginoon dahil tapos na yung hinandog mo, panibago ka na namang ay wala na, mag-aantay ka na lang ng kaparusahan ng Panginoon. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang ating pagsisisi. Hindi yung paandap-andap kumbaga. Kasi hindi yan ang tinuro nga naman sa atin ng Panginoon, no? Ilang beses niya pinaulit-ulit sa akin, autopilot para maunawaan natin yung mga hindi natin dapat gawin. Maging aware tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Nakasulat dito lahat. Ang titigas talaga ng ulo natin, pinaulit-ulit talaga ng Panginoon yan sa akin. Hindi ko yan ginusto na ulit-ulitin. Pero ang Panginoon ang nag-uutos sa akin ng mga mensaheng iulit-ulitin kong ipahayag sa inyo para pumasok sa ating mga kokote. At tatandaan natin dahil itong mga kautusan na binigay sa akin noon pa to. Diba? 500 pa to. 500 BC pa to. Diba? Kaya mag-iingat tayo lagi. Tungkol sa mga mag-asawa, hindi dapat maghiwalay. Kung maghiwalay kayo, saglitan lang. Pangpalipas lang ng sama ng loob, pwede naman yon. Pero hindi pinapayagan ng Panginoon na mag-asawa ka ng maraming beses. Isa lang. Naging nature na natin ngayon yan, di ba? Paiba-iba ang asawa. Puro na pangangalo niya. Sobra-sobra na ang pangangalo niya ng tao ngayon. Kumbaga lahat gusto tikman. Pati hayop tinitikman, di ba? Masama na, sobrang nakasuklam-suklam ang kanilang mga pinagagawa. Hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya ang pagsisisi natin, dapat talaga umiyak tayo sa Panginoon para baguhin niya tayo.
babaguhin niya tayo ng husto. At pakiusap, huwag na tayong bagbalik loob sa mga kasamaan na yan dahil ayaw niya yung kasamaan talaga. Paano ka maliligtas kung paulit-ulit kang nagpapakasala, paulit-ulit kang hindi nagbabago? Hindi mo pinipigilan ang sarili mo, gamitin mo yung pagpipigil sa ating mga sarili. Dahil kung hindi natin yan gagamitin, naku po, talagang malulugmok tayo sa kasamaan. Ayaw ng Panginoon. Binigay yan sa akin. Biglang nag-flash lang, nagbasa-basa ako. Tapos hinanap ko muli, nawala. Parang nag-magic. Sa Isaiah ko yan, binasa, nandoon yan eh. Tapos binigay sa akin ng Panginoon yun eh. Huwag mong kalimutan ang kasamaan. O, diba? Ang mga masasama ay iwaksi natin ang lahat ng kasamaan. Maraming kasamaan, karumihan. Maraming klase yan, oh. Parang maladumal yung mga ganun, mga pagnanakaw, pandaraya, pangungurap, pamatay tao, pangingidnap, panghahalay, at marami pang iba, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon. Mag-ingat tayo, lalo na sa teknolohiya, napakadaming magnanakaw sa teknolohiya. Alam nyo, ang sinabi pa ng Panginoon, kung umaayon ka doon sa ginagawa ng taong yon, lalo na pag nanakaw, tapos nakikisalo ka, katulad mo na rin siya. Ayaw mong maging katulad niya, umiwas ka, di ba? Umiwas ka sa kasamaan. Lumayo ka, tukso, lumayo ka sa akin. Panalangin mo yan lagi. Kasi mahirap pagka, ayun, nag-react tuloy yung Holy Spirit. Sabi ko, tukso, lumayo ka sa akin. Ang dami niyang reaksyon doon. Nakikinig siya sa akin. Araw-araw talaga binibiyayaan niya ako ng tapos niya rin ako. Yun. Akala ko, kung mag-final judgment ng Panginoon sa atin, nakakatakot. Tapos hindi tayo handa sa lahat ng hindi tayo handa kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon magbago. Tapos hindi kayo nakikinig. Mamaya matulad tayo dun sa panahon ni Noe. Tingnan mo, ilan lang, hindi tayo enjoy tayo sa pag-happy-happy. Hindi natin alam kung kailan siya dadating, di ba? Kumbaga parang bigla-bigla, gabi man yan, madaling araw man yan. Tingnan mo yung mensaheng binigay sa akin, yung mapangitain na tubig, di ba? Puro tubig na ngayon ang aming bansa. Binigyan niya ako ng pangitain na ganun. Tsaka meron pa isa, yung pangitain na yung madilim, tapos may kanya-kanyang kandila. Yun. Binigay niya rin sa akin yung kandila dati. Kandila, cross, yan. Binigay niya sa akin yan. Nag-react siya. Totoo yan. Noon pa niya yan binigay. Ang dami niyang binigay sa akin ng mga yun. Maghanda tayo ng kandila at saka yung cross. Ihanda natin yan lagi dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Gabi ba? At kung ilang araw. Nagreaksyon. Ang dami niyang reaksyon. Kaya dapat maghanda tayo lagi-lagi. Hindi natin alam kung kailan siya dadating. Tayo lang ang yun nga kanina pangitain sa akin, final judgment, tapos biglang may nagsabing no. Tapos binigyan niya ako ng numero. Yun, para hindi mo na mag-final judgment. Magpatuloy mo na akong magpahayag para sa lahat. At sana mapakinggan ninyo dahil kung hindi, naku po, bigla-bigla ang pagdating ng Panginoon. Wala na. Sana maligtas tayong lahat. Ako rin, hindi ko alam kung maligtas ako. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam. Kaya lagi tayong sumunod sa Kanya. Lagi tayong sumunod sa mga kautusan niya. Ito mga kautusan niya sa atin lahat nandito. Yung binigay sa akin, yun yung mga pangunahing kautusan binigay niya. Pero nandito na to noon pa.
Kaya dapat nating ipahayag para ang mga tao maligtas at maging aware sa lahat ng pagkakasala, lahat ng mga gawaing hindi tama. Aware tayong lahat. Kung hindi tayo maging aware, hindi pa ba tayo aware hanggang ngayon? Sa tagal na nating panahon nandito sa mundo, bulag na bulag pa rin ba tayo? Idilat natin nating mga mata. Kitang-kita na natin ang lahat ng pagkakamali ng bawat isa sa atin. Konsentihin pa ba natin? Kukonsentihin pa ba natin? Kukonsensyahin ka pa. Kung may mangyari sa aking anak, kung may mangyari sa aking kapatid, ikaw ang mananagot. Hindi ako ang mananagot. Tayo ang mananagot sa Panginoon. Dahil tayo ang nagkakasala, kaya ang puot na Panginoon darating sa atin. Kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong magbabanta sa mga taong walang ginawang kasamaan sa kapwa. Dahil oras na, ayun, nag-react tuloy yung Panginoon. Nag-react yung Holy Spirit ko. Kaya dapat huwag tayong magbanta-bantaan kasi hindi naman natin alam kung siya ba ang gumawa ng pagkakasala niyan. Dahil sa'yo, bakit? Wala ka bang isip at pagpipigil sa sarili? Kaya siya nagkasala dahil sa'yo? Mali yun. Maling katwiran yun. Sarili niya yung gusto. Kaya mag-ingat tayo lagi. Maling-mali yung mga ganun. Binigyan tayo ng warning ng Panginoon. Huwag tayong gumawa, huwag tayong lumampas sa karunungan ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi natin maarok ang kanyang karunungan. Tayo nga, binigyan ng karunungan para umangat, para gumanda ang buhay. Gamitin natin sa tama. Huwag natin gamitin sa pangkalahatang ang lahat ay masawi para lang sa mga gusto nyong gawain, gusto nyong umangat, gusto nyong sumikat. Ang Panginoon lang naman ang tanging pag-asa natin. Doon tayo sa Kanya dumulog. Idulog natin kung ito ba'y karapat-dapat pairalin sa panahon natin ngayon. Lalo na yung teknolohiya, di ba? Karapat-dapat ba yung palaganapin? Tingnan mo, yung paulit-ulit niyang binigay sa akin, yung tungkol sa gumawa ka man ng sarili mong Diyosan, kailanman hindi yan magiging Diyos dahil wala kang karapatang hindi tayo biniyayaan ng Panginoon maging karapatan na magkaroon ng karapatan na gumawa ng Diyos. Siya, ang Panginoon lamang ang may karapatan dahil siya ang Diyos at hindi siya pwedeng halilihan. Walang pwedeng humalili sa Panginoon. Ang anghel nga, 'di ba? Makapangyarihan din yung anghel sa atin, pero mas mahal tayo ng Panginoon. Tayo ang pinili ng Panginoon kaysa sa mga anghel, Kaya pinabayaan tayong mamuhay ngayon dito sa mundo. Ang laya-laya nating mamuhay, kaya malaya tayong gumawa ng mga kasamaan. Kasi yan ang pinili natin Yan ang kinamulatan natin. Samantalang may kautusan ng Panginoon dito para mamuhay tayo ng normal, ng tama. Pero pinili natin na gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaaya-aya ba yan gumawa ka ng ganyang mga tao-tauhan, gawing Diyos, tapos wala namang hininga. Hindi siya